So mga kaballers, what's up sa inyo? Good morning. Ngayon, umaga. Gaya na sinabi ko, no, i-update ko kayo lagi sa lahat ng mga pagre-referees ko sa labas. So, ano ngayon? Araw ng Sabado. Okay? Bale, March 2. So, ronak ako ngayon sa San Juan. Kakaroon doon ng liga. May liga tayo pipituhan doon. So, yun, samahan nyo ako and later on, karoon tayo ng konting tinatawag na tutorial mamaya. Okay? So, pagbalik ko mamaya galing tawag, of course, kakaroon tayo ng konting details dun sa liga na pupuntahan natin. Diyan sa San Juan, Ronak. So, mamaya, kita-kita tayo guys uli. Then, kakaroon tayo ng tutorial ngayong araw. Okay? So, pansamantala, Ronak muna tayo, San Juan. Let's go! Tropicano. So tropical na tayo mga kapito. Punta tayo ngayon muna ng Manggahan Pasig. Puntahan ko yung kasama ko si Paring Noel. So far ngayon, tropical na ako. Kukommute lang tayo mga kapito, no? So ganito buhay ko rito sa Pilipinas pag nagre-referee ako. Sumasabay na lang ako sa mga referee. Papunta ron sa venue kasi sadyain. Mga venue na sadyain. So yun, sama ko yung mga kapwa ko referee. Nakikiangkas na lang ako sa motor nila. Hey! Dito tayo ngayon sa Karangalan. Karangalan Village Pasig. Taga rito yung kasama kong referee. Sama ko ngayon pumito, papunta ron sa San Juan. San Juan, ano? Si Paring Noel Garcia. So kami magkasama ngayong araw na to. Araw ng Sabado. So papunta na ako sa bahay nila ngayon. So yan, shoutout sa lahat ng mga taga Karangalan Village, Manggahan, Pasig. So yan mga kapito, yan yung kasama ko ngayon. Yan, yung referee na yan. Si Paring Noel Garcia. Siya ang kasama ko mamaya dun sa Ronak. Abangan nyo na lang kung anong mangyayari sa amin sa Ronak mamaya. I-share ko na lang sa inyo. Papunta na kami ron ni Paring Noel. Magre-referee kami. Doon sa San Juan yun. Okay? So nakita nyo naman yung kasama ko kanina. Yan si Paring Noel Garcia. Isang veteranong referees din. Okay? And then mamaya, pag uwi ko galing doon sa venue, karoon tayo ng short tutorials. Mag-share tayo kung ano yung mga experiences natin. Kung ano yung nangyari mamaya sa laro. So mga kapito, nandito kami ngayon sa Ronak. Ito na Ronak. Dito kami sa basement, sa parking area. Kasama ko si Paring Noel. Ano masabi mo pre sa laro na ito ngayon? Tingin mo? Sana mababait ang maglalaro. Sana nga mababait. So mga kapito, no? Ronak, dito ngayon kami sa Ronak. Yung paring, ito, kasama ko, Paring Noel. So, wala kaming cameraman pero
share na lang namin sa inyo mamaya kung anong mangyayari dito. Ano pre? Oo. Wala tayong cameraman eh. Oo nga eh. So, Steady muna yung camera. oo. Details na lang namin sa inyo kung anong mangyayari. At mag-share na lang kami sa inyo ng knowledge or ng mga ideas kung ano mangyayari dito. At the same time, tutorials na lang natin ngayong araw na to. Okay? So, later na lang ulit tayo magkita-kita after this game pag-uwi ko. Okay? So, okay. Set na kami. Ready to go na kami. Mag-referee na kami. So, pre, alam mo na sa tanongan natin. Sana matapos na maganda yung game. Yan ang panalangin lagi ng mga referee. Sana matapos ng maayos. Eh, later mga kapito. Nakapag-video pre. ka doon? Hindi nga makapag-video. Tama mag-hawak ng camera natin eh. Pauwi na tayo. Pauwi na kami. Tapos na Ano yung pre? game. Tapos na yung game nang hindi na videohan. Basta kwentuhan na lang to. Kwentuhan na lang. Kwentuhan na lang. Talaga mangyayari dyan. Pare, sasend na lang sa'yo. Oo. Ayun nga, dahil wala kaming cameraman. Ayan. Kami lang. Kami lang. Dalawa Kaming dalawa lang talaga. Kami dalawa lang nagbubulahan. So tapos na yung laro. Kukwento na lang namin sa inyo mamaya. Ay. So yan mga kapito. Galing tayo kanina ng Ronak, di ba? Nag-referee tayo roon. And then meron tayong nakitang mga china-challenge na mga coaches para sa tutorial natin ngayon, ano. Yung china-challenge ng mga coaches para maliwanagan yung lahat ng mga subscribers natin, yung mga followers natin. Dito sa YouTube channel natin, ay yung 3 seconds, commonly pinag-a-argue yan ng mga coaches. Ngayon liliwanagin natin tungkol sa 3 seconds na yan. Ito yan mga kapito, no. Ang 3 seconds during play at ang opensa. Okay, yung opensa, yung may hawak ng bola ay nasa backcourt pa. At ang kakampi ay nasa front court na nila. Hindi yan tinatawagan ng 3 seconds doon sa restricted area. Okay, hanggat ang bola nandoon pa sa backcourt. Kasi may mga coaches kanina na sumisigaw na 3 seconds daw, tawagan na ng 3 seconds. Hindi pa po. So maliwanag yun, yun ang rules talaga. So lagi natin tatandaan yan. Kapag ang bola nasa backcourt pa, ang opensa, at ang player nandoon na sa front court, sa restricted area, hindi pa nagka-count ang referee dyan ng 3 seconds. Okay, pangalawa kanina, ina-argue nila yung sabing yung player nandoon sa loob ng basketball court or nandoon sa restricted area, and then suddenly yung kakampi tumira na, release na. Okay? Habang nasa area yung bola, nag-bounce doon sa ring, and then suddenly sumisigaw yung coach na 3 seconds daw. So mga kapito, lagi naman natin sinasabi at lagi natin pinapaalam sa lahat ng mga subscribers natin, lagi pagdating sa 3 seconds na yun, once na na-release na ang bola, ibig sabihin, i-reset na ang oras ng 3 seconds. Okay? Ibig sabihin, kung andun ang player sa restricted area at ang kakampi niya nasa labas na may hawak ng bola, of course, nag-i-start na ang referee nang mag-count ng 3 seconds. Okay? During na-release na ang bola sa attempt, wala na po yung kinakancel na po ng mga referees ang tinatawag na 3 seconds counting. Okay? Yun yung kaninang nangyari. And then yung pangatlong nangyari sa 3 seconds na ina-argue pa rin ng coach ay ang injured player. Okay? Kapag nagkaroon ng injured player doon sa restricted area, mga kapito, hindi na po tumatawag ang referee ng 3 seconds doon sa player na injured na nasa restricted area. Bakit? Kasi wala na pong advantage yon doon sa team na yon. Okay? Doon sa depensa o doon sa opensa, wala na kasi na-injured. Nagkaroon na nga siya ng injury doon. Although nandoon siya sa restricted area. Ngayon ang mga referee, mga kapito, ang unang iisipin niya kaagad ay ang safety ng player na na-injury. Okay? Can you imagine, na-injury na nga, tatawagan pa natin ng 3 seconds. Hindi na po natin tinatawagan ng 3 seconds yan. Although pumipito ang referee to interrupt the game para doon sa tinatawag ng safety na na-injured na player doon sa ilalim. So, it doesn't matter kung kanino ang posisyon ng bola.
Okay, as long as ang injured player ay nasa ilalim at alam nating makakadisgrasya pa o madisgrasya pa uli siya ng mas malala, tatawag na ang mga referees ng injury timeout. Okay, para sa safety nga ng player, ng maliwanag yon. So yung kanina yung coach na-argue pa yung pinapaliwanag namin na gano'n. So yun lang naman yung instances na nangyari kanina. Okay? So sabi ko, sama natin dito sa vlog dahil all din man tayo nakapag video kanina kasi doon. Dahil wala man tayong dalang cameraman at alam mo naman ang basketball, alam niyo naman yan. Hindi yan nakatayo ang camera sa isang area lang. Okay lang may cameraman tayo. So unfortunately wala tayong cameraman sa mga ganitong pagkakataon dahil nga ipinagbabawal doon sa RONAC na magkaroon ng tinatawag na video. Okay, yung magba-vlog doon. Pinagbabawal nila yon. Sila lang ang kinakailangan makakuha ng tinatawag ng video ng camera doon. Okay? So ngayon, unti-unti natin, pinagtatagpi-tagpi natin ang nangyari ngayong araw, dos, okay? Ng Marso. So March 2 ngayon, Saturday. So magi-slide si Uncle B, slide din, yan ang tawag. Kasi umaga kanina katatapos lang ang launa. Ngayon, sa hapon naman, meron tayong tawag dito sa may King's Landing, diyan sa may Feeling Best. Okay, sakop pa ng Antipolo. So galing tayong San Juan kanina, pupunta naman tayo ng Antipolo. Okay, diyan sa King's Landing nga. Ngayon, ito nga, bis na ako. Naka-short lang yung mga referees doon. Kanina nakapants kami. Kung ano ba mangyayari doon, tatapusin natin ang buong araw na to ng isang vlog lang. Kasi yun ang naipangako natin. Okay? So si Uncle B sa King's Landing ngayon at kung ano man ang mangyayari doon na pwede natin pag-usapan at makaturo sa inyo ng tinatawag na ideas tungkol sa mga rules and regulations ng basketball na patuloy natin pinag-aaralan at nagamit natin sa loob ng basketball court sa pamamagitan ng channel na to. I-share natin yan. Why not? Okay? Dahil para yan sa mga subscribers natin, mga followers natin. Okay mga kapito, so samahan nyo ako ngayon doon sa King's Landing. Okay? So, ito ang transition niyan. So yun mga kapito, dito na tayo sa King's Landing at dito tayo ngayon magre-referee. Pasok na tayo sa loob ng basketball court. Hintayin lang natin yung kasama ko mamaya, si Mr. Willie Monteliana, si referee Willie Monteliana. Pasok tayo rin sa loob. Let's go! So malas kapag naputukan sila ng dalawang talo mula sa akin. Kila! Shoot mo. So yun mga kapito, at nandito na tayo sa bahay, nakauwi na ako ngayon. Galing doon sa pag-referee ng King's Landing. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina. Andun ako, So, yun. Wala namang video talaga ron na regarding sa laro. Kasi medyo mahigpit yung nagpapaliga ron. Bawal talagang mag-video sa loob talaga ng liga na yon. So, anyway, mga kapito, gusto ko lang mag-share sa inyo ng isang or advice, Ga-advise ako sa inyo tungkol sa pag-o-officiate talaga ng liga na ang laro ay talagang competitive yung mga players or yung bawat team. Kasi sa tinawagan ko, talagang grabe, pupukan ng laro, at makikita natin sa ganyang laro yung contest ng mga call na ina-argue nila yung referee
na wala namang foul, walang ganito, di ba? At tinawagan mo na ng foul ng infraction, hindi pa umaamin. Bakit? Kasi mga kapito, ang totoo sa pagre-referee sa mga players, sa mga teams, okay? Kapag ang pito mo o yung desisyon mo ay hindi matigas, okay? Hindi solid, hindi yan maniniwala talaga. Okay? Dahil nga, aminin man natin sa mga ganyang laro, mga maliliit na liga, talagang kakaiba ang mga ugali ng mga yan, ng mga players dyan, ano? Of course, unlike sa mga professional league na disiplinado na yung mga yan, mag-aaral na yung mga yan, na-train na ng maigi yan ng mga coaches tungkol sa pagkipagrelasyon sa mga referees at sa mga officials. Okay? So, sa maliliit na liga na pinipituhan natin, gaya ng sinabi ko, once nagdesisyon ka dyan ng infraction or ng foul, make it sure kahit sa ang angulo ka o sa ang posisyon ka, mapatrail ka, mapalid ka, mapacenter ka, once na tumawag ka ng foul, again, make it sure na aatakihin mo. Okay? Sa ganyang paraan, malalaman nila na solid ang tawag mo at maging convincing. Okay? Makumbinsi sila na ang tawag mo ay tama. Okay? Attack. So, yun ang advice ko sa inyo, no? Every time na mag-officiate kayo at pipito kayo ng infraction ng foul, make it sure na atakihin nyo. Okay? At malakas ang pito. Yung authority ng pito nandoon and then atakihin nyo siya. Okay, yun ang advice ko sa inyo. Para yung laro, ibig sabihin, kontrolado nyo. Isa yung way ng pagkontrol ng laro, ang decision making o yung way ng pagdesisyon ng referee. So mga kapito, tandaan nyo yung advice ni Uncle Bino sa lahat ng mga supporters natin na palaging nanonood dito sa ating channel. So magandang ano yan, magandang advice yan. Okay? Galing sa inyong lingkod, Uncle B, sa pag-o-officiate, lalong-lalo na sa mga bagong referees. Okay? So, of course, kailangan tumakbo ka para makita mo ang tamang anggulo. Okay? Kung kinakailangan, mauna ka roon sa tinatawag na posisyon. Okay? Isa rin sa mga technique yan. Pero anyway, katulad nga ng sinabi ko, yung atake ng call. Okay, practicein nyo yan mga kapito, no? Sa lahat ng mga taga-subaybay natin dito sa ating channel. Practicein nyo, mag-aral kayo ng mag-aral how to attack, okay, the infraction. Yung pag-call ng foul para makumbinsi yung mga players sa tinawagan mo na talagang foul yun. Okay? So, kakaintindihan tayo doon mga kapito, no? So, yun. At dito na natin tatapusin ang ating video, no? Sa araw na to, March 2, Saturday, 2024, ngayong taon. At sana nakatulong si Uncle B sa inyo. At sa mga susunod pang mga videos, makaroon pa tayo ng mga advices. Okay? At syempre, papasadahan uli natin yung mga tinatawag na mga rules and regulations ng FIBA. So, kung may mga katanungan kayo regarding sa mga scenarios, anong rules and regulations dapat i-apply, mag-comment down below kayo dyan at isasama natin yan sa vlogging natin. Okay? Siyempre, lagi ko nga sinasabi kung ano yung sa araw na pagre-referee ni Uncle B, kung ano yung ma-encounter natin doon mga problema doon sa basketball court, share natin dito. Ay mga kapito, mga kabowlers, so hanggang dito na lang ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.